pinaigting na police visibility at sa Metro Manila at ang pagbaba ng crime rate sa National Capital Region. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Joey and Ma'am March. Magandang tanghali po sa lahat. Opo, Major, ano po yung pangunahing layunin ng pinaigting na police visibility operations ng NCRPO sa Metro Manila at paano po napili ang mga lugar na bibigyan ng mas mataas na police presence? Ito pong ating recalibrated at saka po intensified police visibility is sagot po ito dun sa direktiba ng ating Pangulo na mas gusto po niya na mas makita at maramdaman yung ating kapulisan lalo po sa kalsada. So yung po mga areas na napili po natin, ito po yung mga areas na pinupuntahan ng ating mga kababayan kung saan po nagkukumpul-kumpul or yung mga areas din po kung saan sila nagpupunta, lalo po yung mga terminals, yung mga areas po na karaniwan is namimili, yung mga areas of convergence po natin, yun po mga malls natin, sa labas ng malls, mga terminals po natin, ito po yung mga areas na pinaglagakan natin ng mas maraming kapulisan kasi ito po yung areas na mas kailangan natin na magkaroon ng visibility, makita yung presence ng ating kapulisan para po magkaroon sila ng mas mabilis na access po dun sa mga sa kanilang assistance na pwedeng ibigay kung kailangan po nila. Major Hazel, paano po ba hinati o pinangkat ang mahigit 21,000 pulis sa iba't ibang uri ng patrol tulad ng beat patrol, mobile patrol at fixed posts? Yung ating pong 21,213 na kapulisan, actually po, dati po ito nasa 20,700 lang. Nagdagdag po tayo ng, sinimulan po natin kahapon yung recalibrated police visibility, is nagdagdag po tayo ng 500 na mga kapulisan. So bukod po dun sa ating police visibility, meron po tayo mga admin patrols. Ito po yung ating mga kapulisan na nagpo-perform ng admin duties. Halimbawa po dito sa regional headquarters, nagbibigay po tayo ng 2 hours a day na duty on top po dun sa ating admin duties. Nagpapatrol duties na rin po yung ating mga kapulisan dito sa NCR. Ganun din po dun sa mga district offices natin. Kasama din po sa 21,000 is yung ating mga nagmaman ng checkpoints, yung po nasa border control points. Sa beat patrols, yung mga nagbabantay po sa ating mga terminals, MRT, LRT, at yung po nasa mga fixed post po or yung makikita po natin na nasa mga outpost po na pwede nyo pong lapitan yung ating pong mga police assistance desk. Sila po yung mga kaagaran nyo pong pwedeng lapitan ng ating mga kababayan kung kailangan po nila ng police assistance. Major, ano naman po yung papel ng community volunteers na nagsisilbing force multipliers at paano po sila binibigyan ng training o guidance ng PNP? Since meron po tayong mga pulis sa barangay, kasi sila po yung katulong yung ating mga force multipliers, yung mga tanod po natin, yung barangay security forces, sila po yung katulong ng ating mga pulis sa barangay. Pagka po sila ay mobile patrol or yung pong ginagawang foot patrol po natin lalo po sa gabi, sa madaling araw na nag-iikot tayo sa mga barangay, sinusuyod po natin yung mga areas na posibleng meron po mga lumalabag sa mga local ordinances gaya po ng curfew natin or yung po mga traffic ordinances natin dito sa ating mga syudad. Bali yung training po nila is regular po, meron sa ating po mga city police stations. Nagpapatraining po tayo para po mas updated po sila dun sa mga bagong batas na dapat nating ipatupad. Ganun din po yung gaya ng handcuffing techniques at saka yung mga defense tactics po. Tinuturuan po natin sila para kung sakali po na ang kabady po nila ay pareho din lamang po nila na tanods, is kaya po nila ipagtanggol yung sarili nila. Ganun din po is kaya po nila na i-maximize po kung paano yung kanilang capabilities po bilang barangay security force or tanods. Major, ma'am, paano po ba nakikipagtulungan yung mga barangay tanod naman at civic group sa programang ito? Yung ating po kasing police visibility is meron po tayo yung programa po natin is talagang katandem po natin yung ating mga nasa barangay. Kasi alam naman po natin na hindi naman po talaga ganun karami yung ating police
para ma-cover po natin talaga yung buong areas. Kaya po, bumababa po tayo dun sa ating mga kasamahan, yung ating po mga force multipliers. Hindi lang po yung ating mga tanods, kasama po sa force multipliers natin yung mga security guards, tinatap po natin sila para po magagamit po natin yung kanilang capabilities, yung kanilang kakayahan. Para po sa mga areas na hindi po naaabot or hindi po agarang mapupuntahan ng ating PNP, is nandun po yung ating mga force multipliers para sila po yung maging mga first responders po natin. Oh. Major, pakipaliwanag naman po yung ibig sabihin ng red teaming operations. May mga sistema po ba kayong ipinapatupad para matiyak na ang mga pulis ay nandun sa kanilang mga assigned posts? Yes, sir. Yung po red teaming natin po is ito po ay binubuo ng ating mga senior officers. Although may makasama din po sila ng mga police non-commissioned officers. Sila po yung mga umiikot dito sa ating mga police. Chine-check po natin kung sila po ba ay sumusunod dun sa itinakda sa kanilang mga tungkulin, kagaya po ng oras na dapat nandun sila, yung police visibility po ba is kung saan yung post nila, nandun po ba sila, yung body-body system, kung meron po silang kabady, kasi po ini-implement po natin sa ating po mga outpost is dapat po at least po dalawa yung nandyan, magkabady po sila para sabay po silang re-responde kung kinakailangan man po ng police assistance. Chine-check po din ng ating red team yung mga nagsi-cellphone, kasi isa po yan sa pinagbabawal, lalo po kami po ay naka-deploy, bawal po mag-cellphone para po yung attention namin is nasa publiko, kung sino po yung mga dumadaan, kung sino pa yung mga humihingi ng mga tulong ng assistance namin, is agad po namin mabibigyan ng attention, kasi wala pong distraction. Kumbaga, gagamitin lamang po yung mga cellphones na yan kung may emergency po or kung kailangan po yun sa pagtupad ng aming tungkulin sa ating mga kababayan po. Ma'am, ano po ba yung mga uri ng administrative sanctions na ipapataw sa mga pulis na hindi tumutupad sa tungkulin? Iba-iba po yung mga pwedeng sanctions na mangyari ipataw sa kanila, depende po sa gravity nung kanilang mga na-commit na offense. Kung halimbawa po, yung mga absent on post or yung mga pagsi-cellphone, pwede pong kanila po itong i-justify. Pwede pong i-reprimand lamang naman po sila, pero meron pong mga nasususpinde, minimum of 1 day na suspension, depende po dun sa, sabi ko nga po dun sa gravity ng kanilang offense, or pwede pong masuspende sila ng up to 6 months po, or magkaroon din po sila ng 1 rank demotion, depende po sa kung ano po yung kanilang nalabag na namin, na sa batas namin sa PNP. Major, sa ibang usapin naman po, bumaba ang crime rate ng higit 23% dito sa Metro Manila. Saan po natin mai-attribute yung pagbaba ng crime rate na ito? Ito pong pagbabang ito is dahil na rin po doon sa ating mas pinaigting na police visibility. Kasi po naniniwala po ang ating regional director na kung nandyan po yung ating mga kapulisan sa kalsada, mas mapapreempt natin or maiiwasan natin yung pagkakaroon po ng mga krimen. Kasi hindi na po gagawa ng krimen yung wala pong opportunity yung mga masasamang loob dahil nandyan na po yung ating mga kapulisan sa kalsada, hindi na po tayo magkakaroon ng krimen gaya ng robbery at theft. Ganon din naman po, nagkakaroon po tayo ng information dissemination para po mas maging aware po yung ating mga kababayan regarding po dun sa ating mga prevention tips na dapat nilang isaisip at isagawa para po maiwasan nila ng maging biktima, lalong-lalo na po yung sa rape, kung saan nga po bumaba po tayo ng 188 simula po sa 642 nung kumpara po noong nakaraang taon. Ina-attribute po natin ito sa magandang information dissemination na ginagawa ng ating mga stations, lalong-lalo po dun sa stations. Ma'am, hanggang kailan naman po ipapatupad ang Intensified Visibility Program na ito? May plano po bang gawing regular o permanente ang nasabing programa? Sinimulan po natin yung ating intensified and recalibrated police visibility at ito po ay magpapatuloy na. Wala po itong duration. Nagsimula po kahapon at tuloy-tuloy na po yung ating gagawin na police visibility, lalong-lalo na po ngayon na mas pinaigting na po natin, binago po natin yung oras, instead na 7 AM na po yung deployment natin or yung palitan po ng ating mga personnel sa baba.
as early as 4 a.m. po, makikita nyo po na ang ating mga pulis ay nasa baba, para handa po na magbigay ng police assistance, lalo po dun sa ating mga kababayan na maagang bumabangon para po pumasok sa kanilang mga trabaho. Kagaya nga po na sabi ko, nagdagdag pa tayo ng 500 na police personnel at posible pa po yung madagdagan once po may mga dumating tayo ng mga bagong graduates na mga police personnel. Oh. Ano naman po yung gagawin nating assessment, ma'am, para malaman kung naging effective yung deployment ng ganito karaming personnel? Isa po yung ating yung ating index crime, kung bumaba po, patuloy pong bumababa yung ating index crime. Isa po ito sa pwede natin maging measure kung nagiging effective po ba or hindi yung pagbababa natin ng mga kapulisan or yung ating police visibility. Kasi ito po yung nakikita natin na measure kung paano natin malalaman kung talagang yung ating mga pulis is effective sa kalsada, kung tama po ba yung ating pinagde-deployan na lugar sa kanila, or kailangan pong ilipat sila ng pwesto, or kailangan po nadamihan pa po natin yung pulis dun sa area na yun. Bali po marami tayong tinitingnan na mga factors kung yung ating police visibility is nagiging maayos para lalo pong nating mas mapaigting pa. At syempre, tinatanong din po natin yung ating mga kasamahan dito sa barangay, ang ating community, kung sila po ba ay nararamdaman na po nila yung kanilang perception po is nagiging safe na po ba yung pakiramdam nila. Kasi sa ito sila po talaga naman yung sila talaga yung makakapagsabi kung ang aming police visibility is nag-work. Kasi kung mararamdaman nilang safe sila dahil nakikita nila na nandyan lang ang kapulisan, ibig sabihin po ginagawa namin ng tama ang aming mga trabaho. Para naman po sa publiko, saan at paano naman po maaaring mag-report kung may nakikitang kapabayaan ang mga pulis? Pwede po silang lumapit sa pinakamalapit na station, pwede po silang mag-report, or pwede po naman nilang tawagan ang 911 or 117 po. Ito po yung mga hotline numbers namin na pwede po nilang tawagan para agaran po sila makapag-report or makapagbigay po ng impormasyon regarding po sa mga nangyayaring illegal activity sa lugar nila, o kahit na po pwede nilang ibigay impormasyon para po mas maging mapabuti ang pagsiservisyo namin sa ating mga kababayan. Mensahe at paalala nyo na lamang po, Major, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Hinihikayat po namin ang publiko na huwag pong mawala ng tiwala sa amin sa PNP. Ang pagbaba po ng krimen ay hindi nangangahulugan na walang krimen, kundi mas marami po tayong napipigilan, nasusolusyonan at napapanagot. Hinihingi po namin ang inyong suporta at ang inyong tiwala upang lalo po namin magampanan ang aming mga tungkulin, at sana po tingnan din po natin, meron po kasi kami ngayon regarding sa fake news, yung po ating mga nakikita sa social media, maging mapagmatsyag po tayo na tingnan po natin kung talagang itong mga sinishare na ito is makatotohanan, kasi ito po ay nagdudulot ng nagkakaroon po kasi ng hindi magandang effect ito sa atin sa PNP dahil iniisip nila na talagang magulo, pero check po natin kung ang mga bagay na ito, itong mga nakikita natin sa social media ay totoo, at tingnan po natin kung dapat po ba or hindi po dapat itong i-share. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Thank you, ma'am. Salamat po.